Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo ngayon sa ongoing World Team Blitz Championship. Kasali pa rin si Magnus sa WR Chess Team at siya ngayon ng Board 1. Perfect point siya bago niya makaharap itong si Grandmaster Edis Gurel. Talagang dire-diretso, 5-0. Pag naipanalo pa niya ito ay talagang perfect. Ayan. Sa end part po, titignan natin ang standing nila. Okay? Ang ginawa ni Gurel, nag-E4. G6 si Magnus. Pagka-blitz talaga, perch defense ang ginagamit niya. Ayan, no? Ang galing niya sa block na ganyan. Parang gusto ko nang gayahin. Ang kunat kasi na parang ang hirap atakihin, nag-B5. Ayan na. Nagsimula na siyang mag-apply ng pamresure, mag-B4 na tipong pababagsakin ang pawn sa E4. Kaya dito ay sinuportahan muna at huwag makatulak yan. Nag-A3 muna. Knight BD7, develop, nag-H3. Para naman hindi makalundag yung nangungulit na Knight G4 na yan. Queen C7. Tamang position lang, kunat-kunat. At nag-D5. Ayan. Gusto ko agad sirain ni GM Gurel ang Voltes 5 formation ni Magnus. Pero nag-A6 lang para matibay ang B5. Kumapture, capture, at nag-Knight D4. Binigyan ng bad move ng computer engine. Dapat daw, ang tira ay A4. Yan ang good novelty. Ang old line kasi may tumira na ng Knight D5. Tapos kinapture, capture, and Queen C7. Yan ang old line. Pero kung novelty ang usapan, A4 na ngayon ang improvement sa ganitong linya. Okay, pero balik tayo sa ginawa dito ni GM Gurel. Nag-Knight D4, inatake ang Queen ni Magnus. Nag-Queen C7, Queen D2, angat lang. Ayan, with the idea of Bishop H6 para ma-exchange na ang strong fianchetto Bishop. At nag-Bishop B7, focus naman si Magnus sa E4. Bishop D3. Another bad move by Gurel. Dapat daw ang tira F3. Yun nga lang, annoying itira yan kasi nga committed na yung pawn. Tipong pag nag-Knight H5 mamaya, may mga butas-butas na dark square sa king side. Kaya nakakailang din gawin yan eh. Nag-Bishop D3, Knight C5 talagang pinupuwersa. Oh. Wala na, napatira na ng F3 dito. At ito po ay from perch defense, naging itsurang Dragadorf na Sicilian. Yung naka A6 Najdorf at naka G6 Dragon na naka Fianchetto. Dragadorf kung tawagin natin. Hawig na siya doon na transpose na sa Sicilian Dragadorf. At dito, napakaganda ng ginawa po ni Magnus, D5. Sa Sicilian, pag naka-timing ng healthy D5, malaking senyales na lamang na ang black dito. Ayan, nag-Rook D1, develop, Rook D8, tinapatan ng Reyna with pressure, Queen F2 ilag, at nag-Rook C8. Ayan. Itong Rook C8 kasi, ang threat ng Queen F2, may pasimpleng Knight takes B5. May mga ganyan paparating eh, na sacrifice pag kinapture, bitin yung Knight sa C5. Kaya, naisipan ni Magnus mag-Rook A C8 para saan man alisin ng Knight, totally kumpleto ang depensa ng Knight sa C5. Pero binadmuban pa rin ng computer engine. Ang gusto niya ay ang mabilis na Knight A4. Nakaiwas na sa mga threat dyan, may threat pa dito. At kapag nag C3, ito po ang kasunod na napakagandang tira na bitaw. E5. Atake sa Knight, saan pupunta yan na hindi makakatakip sa pagkakadepensa ng Reyna sa B2 pawn. Walang aatrasan eh. Knight E2, Knight C2, parehong makakablock. Babagsak ang pawn B2. Ay yan ang mas mabilis. Pero dahil blitz ito, syempre hindi ganong napag-isipan ng madiin ni Magnus, napatira siya ng Rook AC8, nag-Bishop F1 naman si Gurel. Dapat daw ang tira dito, immediately mag C3 na bago pa makatira ng Knight A4 ang black dito. Yan na kagad. So ibang usapan na yan. Hindi made-delay ang black or ang white na madepensahan yung pawn B2. Pero balik tayo sa ginawa. Nag-Bishop F1, Knight A4, C3, pasok pa rin. Nakita na ni Magnus. Pasok. Late lang pero nakita pa rin. Wala, nakatakip eh. Bagsak tuloy. At dito, dahil napansin ni GM Gurel, bagsakan na ang mga pawns niya, nagwala na. Boom!
Rook takes bishop. Nagpa-quality down. Boom! Oo nga pala, no? May threat sa tore, nakahang din ang knight sa B2. Ano ang the best na gawin dito? Nakita ni Magnus ang tira ng computer engine, mga kamatyas. So, pakiguess nyo po. Bigay ko sa inyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat sa inyong mga effort. Congrats po. Rook D1. Yan ang perfect move. Precise talaga. Ang ginawa, nag-queen takes knight. Na-realize pa ni Magnus yung ganitong klaseng endgame. Oh. Grabe, pag malakas talaga sa endgame. Grabe talaga ang evaluation sa middle game. Bagsak eh. Binigyan niya ng 2 minor pieces sa isang tore pero mangyari, meron namang 2 connected pass pawn si Magnus. Ang galing sa endgame talaga. Napakamamaw talaga. Nag-knight C6, idea, manggugulo-gulo na lang. Rook C3 tineret para ma-dislocate ang paa ng knight na yan. Kung saan man tumakbo, knight E7 check, king F8, at nag-knight D5, threat ang tore, nag-rook C6. Ayan, para may threat na, may rook D6. Okay. Pero nag-king F2 si GM Gurel. Ayan, medyo tinatrap niya si Magnus. O sige, tira na ng rook D6. Paalisin mo na knight ko na dumidepensa sa bishop. Pero genius si Magnus, nakita. Nag-king E8. So with the idea also na maka-king D7 then king D6. Kasi po, kung magro-rook D6, aray! Sa pool, buong buo. Buong buo yan. Okay, kaya nakita ni Magnus, umilag muna siya. Whoop! Ilag muna. At nag-bishop D3. O, teka muna. O, syempre, kailangan tingnan mabuti. Baka mamaya meron na namang balak dito si Gurel. O, wala nang balak. Wala nang balak. At nag-bishop E4, depensa. Boom! Inatake pa ng ganon. Nag-bishop C5. O, yan. Saan dadalhin ngayon ng tore? Saan dadalhin yan? Na perfect ang square. May idea na kayo mga kamatyas? Okay. Congrats sa mga nakakita. Rook C6. Nakahang ang bishop, nakahang din ang isa pang bishop. Wala namang sapat na tatakbuhan ang knight para mabitin or makuha yung rook sa C6. Parang nakakailang, nandiyan kasi bishop eh. Pero ang tanong, saan mo dadali ng knight? Knight F6 check, capturein lang ng tore yan. Okay, what an endgame knowledge by Magnus. Ang galing, no? At silipin natin, so far, ang kanilang ongoing na kanilang standing sa team. Ito po. O, ayan, no? Nakikita nyo, medyo maliit nga lang, no? Nangunguna ang WR Chess Team. 5 points, pero marami pa naman silang 5. Chessy, Tennis Kazakhstan, GM Hans. Talagang kinuha ni Hans yung team niya. Mukhang sarili niyang team to. Binuo. And the team MGD1, Decade China. Ayun, nandiyan pa rin sila Ding Liren. Oh, ayan. Tingnan natin kung makukuha nila Magnus pa rin ang number 1 spot dito sa Blitz. Okay? Yan ang talagang kaabang-abang pagdating po talaga sa Blitz kasi si Magnus World Blitz Champion yan eh. Ang bigat ng mga bitaw na tira kahit na 3 minutes plus 2 seconds increment lang ang time control. Okay po, maraming salamat po at manatili po kayo nakatutok dito sa ating YouTube channel at i-update ko kayo kapag may matatapos na mga malakasang laban. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.